Napakalambot na banana loaf, kasing lambot ng inyong mga lubot na nanonood nito, charing. So, 3 banana, yung hinog na hinog, yung overripe, kasi dyan yung nakadagdag nung tamis ng ating banana loaf. So, yung 3 piraso yan, ito ay pipit-pitin ko siya. So, walang ganito, ay gagamit ng tinidor. Nasa sa inyo yung klase, kahit anong mga gagamitin nyo dyan, okay lang. Ako may mga gamit ako kasi nga mahilig akong kumain. Pag mahilig tayong kumain at wala tayong budget na pambili, kasi mahal naman talaga magbili, no? Kaya ang gagawin natin, bibili ng gamit at tayo na lang ang gagawa. Ganun. So, ito ay pipit-pitin ko siya. Huwag naman yung pitpit na pitpit kasi imimix ko, pag gamitin ko pa yan siya ng mixer. Baka madurog na hindi na siya maganda yung texture niya. Ganun. So, set aside ko lang ito. Tapos, maglalabas ako ng isa pang bowl. So, dito, ilalagay ko yung mga basa, yung mga matubig, isang itlog ni Manoy. Pwede 2 kung gusto niyo, kung marami. 1/4 na mantika, 1/4. At saka itong gatas ng ina, charing. Walang gatas ng ina yan, fresh milk yan, 1/2 cup. And then sugar, 3/4 cup. 3/4 lang kasi matamis na yung saging. Asin, 1/2 teaspoon. May diwindi na naman dito sa gilid ko. Nag-aabang kung kailan maluluto, yung nagsiga ang iyang ilong. 1/2 teaspoon din na baking soda, and then maglagay din ako, yan na naman tong batang ito, hindi talaga naalis hanggat hindi yan makakain. Tapos baking powder, habang nagsusukat nga pala ako, andyan siya nag-aabang. Baking powder 1 and 1/2 teaspoon ang nilagay ko dyan, and harina 1 and 1/2 cup. Yung ginamit kong harina ay yung pang bake talaga, hindi yung pang tinapay. So, gagamitan ko siya ng mixer. So, ganito. Pag nag-mix kayo, wag yung diretso sa ibabaw ay paikutin nyo na dahil magtatalsikan yan. So, ilublob nyo muna. Pagkalublob, ikot. Pagkaikot, start ng mahina. And then, pagkatapos ng mahina, of course, lakasan na siya. Tatapusin lang natin ito ay hindi pala. Imimix lang natin ito hanggang siya ay mawala na talaga ng buo. Yung mga buo-buo yung maliliit ba. Pag ito ay na-overmix, hindi siya maganda yung kinalalabasan niya. So, tatapusin lang natin ito. Pagkatapos nito, ilagay hindi natin yung nakapitpit na saging. Yung saging ayan. So, sasairin lang natin. Tapos sisimutin pala. Ba't sasairin? Tapos, imimix natin siya ulit. Natin ng yung basta madali lang, wag magtagal. Pagkatapos nito, batatanggalin na natin ito sa ating mixer. Itong niya. Ayan. Tapos, sisimutin ko siya. Parang itataktak ko siya para malaglag naman yung ibang mga. Sayang kasi malay mo, 1 slice pa yan. And then, ilalagay ko siya dito. Nilagyan ko yan siya na, bahala na kayo ng tawag dyan. Nakalimutan ko ng pangalan. Basta yung pang-bake. Pagkatapos, i-bake ko siya sa oven na naka-preheated na ng mga 170 Celsius sa mga 45 minutes. 45 minutes or 160, ganun. Huwag masyadong malakas yung mainit, ganun kasi masusunog. So, ito, tapos na yan. Pinalamig ko na yan. Tulog na rin yung mga tiyanak ko. So, wala nang disturbo. So, gagamitan ko na siya ng pang-slice. Di ba ang lambot-lambot niya? Ang lambot-lambot talaga nito. Tapos, akala ko ay tulog na. Gising pala tong isa. Ako lang binabantayan kasi gusto niyang kumain. Ayan, nasa loob niya. Napaka-soft talaga. So, maghihiwa pa ako ng isa. Tingin mo, nagtatakbo na yung isa. Kasi tuwang-tuwa. Gusto na talaga niyang kumain. Ang soft talaga niya, promise. And then, moist na moist. And dahil sa mantika na nilagay natin. Nilagay ko pala. Hindi pala natin. Hiwain ko yan. Tingnan mo. Napaka-soft talaga niya. Ayan. Ganyan yung kinalabasan niya. Ganon. Huwag masyadong malakas yung oven nyo para hindi siya pangit yung kinalabasan. Nahiwa na ko na yan lahat. Ayan. Tapos, ito na yung kinalabasan talaga niya. I-try nyo.